Nung nakapaloob na aral, hindi, ito ba'y basta lamang kumakain tayo ng ostya? Basta lamang umiinom tayo ng tubig? O merong gustong ipaunawa sa atin ng Ama sa abang ginagawa natin ito? Tandaan natin, sinabi niya, nakasulat yan sa aklat ng Mateo, sa banal na hapunan, at sa Korinto, inulit ni Pablo. Ang sinabi niya ay, ito ang aking katawan. Sino po ang katawan katawan ng ating Panginoong Kristo? Sino po? Ba't di po makasagot ng iba? Sino po ang katawan ng Panginoong Kristo? Tayo, ang iglesia. Ito ang aking katawan. Ibig sabihin, ito ang aking iglesia. Sabi niya sa kanyang mga alagad. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito. Ang ibig sabihin, sa tuwing lilingapin ninyo, kulang pala, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Ang ibig sabihin, ito ang aking iglesia na itinatagubilin ko sa inyo. Kanino? Sa mga alagad. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, ang ibig sabihin, sa tuwing lilingapin ninyo ang aking iglesia, ang inyong kapatid sa pananampalataya, ginagawa niyo ito para sa akin. Meron bang nakapaloob na aral? Yes. Isipin niyo, ukma-ukma yung kantang Mahinahong Tinig. Mahinahong mga tinig ng ating mga kapatid, ang panawagan sa langit, ating bigyan ng pansin. Ano ba? At tayo ay magdamayan, magtulong-tulungan sa lahat ng mga tiisin, pagtulong ng dalhin. So kung merong tiisin at merong tiisin ng inyong kapatid sa pananampalataya, bilang ikaw ang gagampang Kristo, kailangan mong lingapin. Kasi kung hindi ka marunong lumingap sa iyong kapwa, walang saysay yung aral na nakapaloob sa misa na ginaganap natin, mga kapatid. Yun ay pakikibahagi sa banal na katawan ni Kristo. Ngayon sa kopa o saro o kalis sa tinatawag, ang sabi doon ng Panginoong Kristo, matapos ang hapunay ay hinawakan niya ang saro. At kanyang sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan, na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, ang sarong ito, ang sarong ito, ang bagong tipan na nakapagtitibay ng aking dugo o kasapamumuhay. Dugo. Ibig sabihin, yung kanyang pamumuhay, ang ipapatibay ay ang bagong tipan. Na sa tuwing iinom tayo o makikibahagi tayo sa kanyang hirap, sakit at pagtitiis, ginagawa po ito natin bilang pag-alaala sa kanya. Yun po ang naisipaunawa sa atin. Kaya tayo umiinom ng tubig, before ay alak, wine, tinatawag, na gusto ipaunawa sa atin na ibig sabihin ng saro, yun ay katunayan ng kanyang pamumuhay, yung kanyang dugo. Na sa tuwing iinom daw tayo, doon o makikiisa sa hirap, sakit at pagtitiis, ay ginagawa natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Di ba ang puhunan natin, hirap, sakit at pagtitiis. Kung hindi mo ito kayang tanggapin, kung hindi mo kayang makiisa sa hirap, sakit at pagtitiis, hindi mo kayang alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Nilingap niya ang tupa ng bayang Israel. Naghirap siya, sakit at pagtitiis ang kanyang binata para lamang maligtas, para lamang magbigay ng halimbawa, para lamang malingap ang iglesia na itinagubilin kay Pedro. Yan ang isang patunay ng isang sekta na walang itinayo ang Diyos na iglesia, kundi ang naunang iglesia, which is ang Roman Catholic. Pero iba'y nauunawaan ninyo, mga kapatid, ng ibig sabihin niyon. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Na ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi literal sa batong iyon. Sa ibabaw ko, ikaw, Pedro, siya kasi yung bato na kinapisuran ng marami ng bayan ng Israel.
Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po literal na bato yun. Bato, dahil itatayo ang aking simbahan. No? Sa Kanya. Sa ibabaw ko itatayo ang aking iglesia, ang mananampalataya. So, mga kapatid, yun yung nais ipaunawa sa atin kung bakit meron tayong misa na ginaganap. Huwag niyong iisipin na yan ay gawa-gawa natin o kopya sa Roman Catholic. Yan po'y utos. Yan po'y aral ng ating Panginoong Kristo na dapat nating gawin hanggang sa huling panahon ito. Kapag merong nakapaloob na aral yan. Kaya marami kayong tanong na dapat itinatanong ninyo. Meron kayo napapansin sa ating santuario, tanong ninyo para maliwanagan kayo. Para kapag tinanong kayo ng ibang inyong mahal sa buhay, bakit kayo may misa? Kasi may mga mahal tayo sa buhay na meron din alam. Meron din ibang tinanggap sa pananampalataya. So maaari kayong questionin. Maaari kayong mag-discuss, mag-usap. Di ba? Patungkol sa paniniwala ninyo sa Diyos. So dapat meron kayong kaunting alam para maunawa, may pahayag natin si Amang Scopus. Sino ba siya na dumating sa huling panahon ito? Yun yung nais ipaunawa, mga kapatid. Kaya kung meron kayong tanong kayo, mga kapatid. Gumawa kayo, sulat niyo yung tanong ninyo, ibigay ninyo, at sa paggabay ng Espiritu Santo, ipagkakaloob niya yung kaliwanagan sa atin para maging malinaw sa ating lahat kung bakit kami naka-Holy Vestment, kung bakit may mga bulaklak, bakit may kandila, ano pa ang gusto niyo itanong, bakit may larawan, may batas panlinis, may bandila ng bansang Pilipinas. Yan ba yung mga tanong sa inyo? Itanong po ninyo para mas maliwanagan tayo kung bakit natin to ginagawa. Mas maganda